si Propeta Jesucristo o Isa alayhisalam sa tunay niyang pangalan. Ano po? Kaysa sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinagpahayagan ng banal na Quran. Okay? So paniniwala sa lahat ng mga propeta, pagmamahal sa kanila ng pantay-pantay. Walang mataas na propeta sa isang propeta. Hindi tinuturo ng banal na Quran na mas magaling na propeta si Propeta Muhammad kay Jesucristo sallallahu alaihi wasallam. Hindi tinuturo ng banal na Quran na mas magaling na propeta naman si Moses kay Abraham. Hindi po. Kundi ang banal na Quran ay nagtuturo, nag-uutos sa mga maniniwala sa dakilang tagapaglikha sapagkat tunay nga siya galing sa Diyos. Sapagkat ang banal na Quran na nagsabi, galing siya sa Diyos. Ang yan ay salita niyang tunay. No po? Nagtuturo ang banal na Quran ng pagmamahal at pagdakila sa lahat ng mga propeta. Pantay-pantay na pagtingin. Madalas lang natin nababanggit si Propeta Muhammad sapagkat ang mahal na Propeta Muhammad ang nagsabi na ang sino mang maniwala sa akin bilang huling sugo at ang kapahayagang ipinarating sa akin na ang banal na Quran ay automatikong naniniwala na sa lahat ng mga propetang sugo ng Diyos. So kaya binabanggit natin ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam palagi. Dahil the moment naniwala ka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang huling sugo, automatikong tangay mo na lahat ang mga propeta. Yan po ang sinasabi sa banal na Quran. Of course, isa pa sa mga central figure o central speech o kapahayagan ng Diyos sa banal na Quran ay ang paniniwala sa araw ng paghukom. Ayan talaga, kaya kinatatakutan ng lahat ng mga Muslim. Ang araw ng paghukom. Ang pakikipagtipan nila sa dakilang tagapaglikha. So, naniniwala tayo dyan sapagkat yan ay binabanggit sa araw ng binabanggit sa banal na Quran. Okay. Ano po ang mga mababasa natin na napakaraming chapter sa banal na Quran? Meron pong napakaraming mga ayat dito o talata sa banal na Quran. Meron pang isang buong chapter halos po. Suratul Maryam at saka Suratul Maida. Po. Paulit-ulit na binabanggit isa sa mga central figure o central thought, central teaching ng banal na Quran ay ang pagsasabit, pagtuturo na si Jesucristo ay isa sa mga dakilang propeta ng Diyos. Hindi Diyos na nagkatawang tao, hindi kapantay ng Diyos, kundi isa sa mga great prophet of God, sugo ng Diyos. Kaya ang mga Muslim ay kung ang kahulugan ng salitang Kristyanismo ay mga taong sumusunod kay Jesucristo, tayo ang tunay na sumusunod kay Jesucristo. Sapagkat bakit? Kung ang salitang Kristyanismo ay followers of Christ, we are the true followers of Christ. Bakit? Sinusunod natin kung papaano ang tamang paniniwala kay Jesucristo. Sabi sa banal na Quran, si Jesucristo ay isa sa mga dakilang propeta ng Diyos, sugo ng Diyos. Hindi Diyos na nagkatawang tao o kabilang sa tatlong persona ng pagka-Diyos. So, anumang mga maling mga bagay na aral na itinuturo ng mga naglilitawang ibang mga reliyon, kapag ito ay kumukontra sa panuntunan ng banal na Quran, lalo ng paniniwala sa dakilang propetang si Jesucristo, at ito'y kumontra sa banal na Quran, reject sa atin yan. Bakit? Sapagkat mismong ang banal na Quran na nagsabi, siya ay isa sa mga dakilang propeta ng Diyos, sugo ng Diyos. Sugo lamang sa bayan ng Israel. Sabi po sa banal na Quran. Okay. Ano ba po ang mga central thought dito sa banal na Quran? Isa sa mga central thought ng banal na Quran, mga minamahal ko mga kapatid at mga kababayan, ay ang pagkukorek sa mga maling turo at aral na naglilitawan ngayon sa ating panahon. So ano man ang mga maling aral, kaya nga po tinawag na Quran ito kasi ang banal na Quran po ay merong 55 pangalan sa kanyang pagkakatawag. Isa sa kanyang 55 pangalan sa kanyang pagkakatawag ay tinawag po siyang Al-Furqan. So, ang kahulugan din po ng banal na Quran ay Al-Furqan. He has 55 names. Tinawag po siyang Dhikr, remembrance. Ano po? So, muna, punta na muna itong Al-Furqan. Dito po tayo mag-concentrate sa Al-Furqan. Ano ibig sabihin po ng Al-Furqan? Siya po yung tagapag-correct. The one who correct is the criterion between right and wrong. Kaya ano man po ang mga maling aral na maglilitawan sa mundong ito, at ito po'y kokontra sa banal na Quran, tiyakan, ang tama ay ang banal na Quran. At yung mga maling yun ay mananatiling mali yun. Yan po ang banal na Quran. Siya ay tagapag-correct ng anumang mga bagay
na maling aral. Alright. Ano po yung mga example na mga kinorek niya na talaga namang maling-mali kung ating titignan? Ano po? Isa sa mga kinorek ng banal na Quran ay ang paniniwala ng ating mga kababayan patungkol sa isinakripisyong anak ni Abraham. Ang paniniwala ng mga kababayan ating mga kakristyanuhan, ang isinakripisyo daw ay isa-isa. So ano ginawa ng banal na Quran? Kinorek sila. You are wrong, sabi ng banal na Quran. Ang banal na Quran na nagsabi, ang Allah ang nagsabi, ang isinakripisyo ni Abraham ay walang iba kundi si Ismail, ang panganay na anak. So yun ay isa sa mga maling aral na kung saan ikinurek. Dahil Al-Furqan nga po siya, tagapag-correct ng mga maling aral na naglipana. Isa pa sa mga central figure o central thought na maling aral na naglilipanan ngayon sa ating lipunan na ikinurek ng banal na Quran ay si Kristo po, sumakanya nawa ang kapayapaan, one of the great prophet of God. He was not crucified. Hindi po siya naipako sa krus, katulad ng paniniwala ng ating mga kabayang kakristyanuhan. At doon nakasalalay ang kanilang kaligtasan sa pagkapako sa krus ni Kristo. Ang sabi ng banal na Quran, hindi na ipako si Kristo. Kaya pag ito ay napamalian ng ating mga katunggali rito, tiyak ang mali nga ang Quran. Ha? Pag napamalian nila na ang anak na sinakripisyo ay hindi si Ismail, ay lahat ng 1.9 bilyong Muslim sa buong mundo ay mali na yung paniniwala na sa Quran. Distorted na nga ito. Okay. So paano po ba natin nalalaman na ang banal na Quran ay tunay ngang salita ng Diyos? Ano po? Ang banal na Quran ay naglagay ng acid test o isang test. Ika nga, paano natin masisiguro na siya ay galing sa Diyos? Ano po? Ang alay nagsabi, mga minamahal kong mga kapatid at mga kababayan. Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Apala niya daruna min Quran, walau kana min ghairi indillahi lawajud fihi aktilafan kathira. Binabadali ko na po sapagkat konti na lang ang ating oras. Isasali ko na siya sa kanyang pinakamagaang na wika. Ang sabi ng banal na Quran, sabi ng Allah, no po, kung hindi nila sasaliksikin mabuti ang bawat kasulatan, no po, at hindi nga galing sa akin yan, tunay, kasusumpungan nila ng maraming kontradiksyon. So yun po ang acid test. Ang pinaka-acid test na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakasulat sa banal na Quran para daw natin matiyak na anuman nagsasabing tao na yan ay kanyang salita galing sa kanya, hanapan natin siya muna ng kontradiksyon. Pag nakakita kayo ng kontradiksyon dito, in other words, hindi yan galing sa Allah. Itapon nyo na, ibasura nyo na.